hindi tayo nag-i-start ng project kung wala tayong building permit. So, lahat ng project natin may building permit dyan. Nice. Magandang araw Pilipinas, kamusta kayo dyan? Usapang building permit tayo ngayon mga tol. In applying for building permit, you have to complete all the requirements. At hindi tayo aabot sa order of payments kung may mga compliances at remarks ang ating mga plano. Tayo ngayon sa Quezon City. So may mga draft sila. So may mga different counters sila na doon mo ihulog yung mga kinakailangan para makakuha tayo ng occupancy permit. So medyo high-tech na, no? Noong araw hindi naman ganito. I think sa Valenzuela, Quezon City, parehas lang to. Hindi niya mga to. Git. Scan na po ah. So ito, i-scan natin. So ito, ini-scan nila. Service drop-off terminal. Ayan. Aling ha? Check po ako ng information yung tama. Oo. Yun, sasabit natin. Ayan. Open po ng bawal. Yung drawer. So, kailangan ng plans. And then, kailangan dito. Ito yung attendance dun sa project site. Plano. Construction logbook. Construction logbook. Tag natin dito, ano? Construction logbook. Ayan. Plano, tsaka documents. Okay. Continue. Kailang po ng mga ilang Okay. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. Iba't ibang lugar ay may kanya-kanyang patakaran na sinusunod. Umaabot ng ilang buwan ang pag-aasikaso ng building permit. Tulad dito sa Parañaque, may mga requirements ang building official dito na wala sa iba. Katulad ng CAAP height clearance. So ano ba yung CAAP? Ang CAAP ay Civil Aviation Authority of the Philippines. Sa kanila tayo kukuha ng height clearance. Kasi ang lugar na pagtatayuan natin ng building ay malapit sa dinadaanan ng eroplano. May minimum height requirements sila para sa gagawin nating istruktura. Merong online ang sistema ng application ng building permit nila katulad sa Quezon City. Meron namang one-stop shop katulad sa Antipolo at sa Bacoor, Cavite. Pero meron pa ring mga municipalities na traditional pa rin ang sistema nila sa pagbibigay ng building permit. Every municipality have their own requirements when it comes to building permit. Hindi porke nasa Antipolo area ka o sa Marikina side or Manila ay kaparehas sila ng ibang kalapit na lungsod. O kaya parehas lang sa Parañaque, Valenzuela at sa Malolos, Bulacan. Hindi ganun yun. Meron silang iba't ibang sistema. Iba-ibang location nga naman. Iba-ibang zoning requirements. May malapit sa airport. May malapit sa palaisdaan. Merong lugar na hindi pwedeng patayuan ng apartments. Merong lugar na hanggang 12 meters height lang ang pwedeng itayo dahil may tinatawag silang R1, R2 at R3 zone. Dun sa Valenzuela project natin, malapit yung sa lugar sa palaisdaan. Kaya nagre-require sila sa amin ng flood control. Flood control clearance sa flood control department nila. They require this flood control clearance kahit na single story lang ang ipapagawa mo. At hihingan din nila ito ng soil test especially sa area na prone sa liquefaction. Typically, ang soil test sa iba't ibang municipality when you are proposing to have a building of 2-story residential building with deck. Doon nagsisimula iyong soil test. And then sa ibang area, typically kapag 3-story na, obligado na rin na magkaroon ng soil test. Pero sa Valenzuela project natin, 1-story pa lang, may soil test ka na. So magtataka kayo, bakit? Kasi mayroon tayong tinatawag na liquefaction. So ano nga ba yung liquefaction? Ito ang nangyayari sa mga loose soil o matubig na lupa kapag nagkakaroon ng pagyanig o lindol sa isang lugar. Magiging malambot
at nababawasan ng stability ng soil kaya nagkakaroon ng differential settlement sa ilalim na istruktura. Sinasabing kapag may liquefaction ay nagbibehave na parang liquid ang solid soil. Iyon ang iniiwasan natin, ang magkakaroon ng mga settlement yung ating istruktura. Baka mapagaya pa ito sa Leaning Tower o Pisa. And then aside from the soil test, meron pang hinihingi na flood control certificate kasi malapit ang lugar sa palaisdaan. So that is another requirement para sa Valenzuela project natin. Tractor stock, 31,500. Pero generally, ang usual requirements ay dumadaan sa zoning. Sunod sa Bureau of Fire and then evaluation ng mga plano. Doon papasok ang compliance kung may mga kulang na requirements. And then kapag okay na, doon palang lalabas ang order of payments. So yun yung mga basic lang in applying for a building permit. So yun nga mga tol, meron na tayong order of payment. So ang gagawin dito si Xerox to. Bibigyan sila ng tigta 3 copy. And pag nabayaran na, babalik ka dito, makukuha mo na yung building permit. So rakraka na to mga tol, meron tayong building permit sa Parañaque project. Pero sabi ko nga sa inyo, iba't ibang municipality ay may kanya-kanyang list of requirements yan na hindi makikita or na-experience dun sa mga nakasanayan mo na building permit application. Laki ng tarpaulin ng Parañaque. Hindi na mga tol, may building permit na tayo, may tarpaulin na rin. Pwede na tayo magsimula yung project dito sa Parañaque. So yun nga mga tol, okay na. Na-release na ngayong araw yung ating building permit. So okay na, makakapag-start na tayo dito sa project natin dito sa Parañaque. Ayan. So sinabi nilang may order of payment na, nabayaran na lahat, pati yung contractor's tax mga tol. Nakakagulat, napakamahal, mataas yung contractor's tax nila. So at least ngayon, okay na, wala na tayong problema, meron tayong building permit, may tarpaulin na tayo at pwede na tayong magsimula. Okay, ayun lang mga tol. Maraming salamat sa pagsama, hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin na. Ingat! At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to